Amos chapter 1. Ito ang mga message tungkol sa Israel na nireveal ng Diyos kay Amos na isang shepherd na taga-Tekoa. Natanggap niya ang mga ito 2 taon bago ang malakas na lindol, nung time na si King Uzziah ang hari ng Juda at si King Jeroboam naman na anak ni Joash ang hari ng Israel. Sabi ni Amos, tumadagundong ang boses ni Lord mula sa Mount Zion. Naririnig din ang tinig niya mula sa Jerusalem. Natutuyo na ang mga pastulan at sa ibabaw ng Mount Carmel makikita na ang mga nalalantang damuhan. Ang parusa sa mga bansa. Sa Syria, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Damascus, kaya paparusahan ko sila. Pinatay nila ang mga taga-Gilead. Dinurog sila gamit ang giikang bakal. Kaya susunugin ko ang palasyo ni King Hazael at tutupukin ang mga matitibay na depensa ni King Ben-Hadad. Wawasakin ko ang mga gate ng Damascus at papatayin ang mga nakatira sa valley ng Aven, pati ang leader ng Beth-Eden, at bibihagin ang mga taga-Syria sa Kir. Ito ang sabi ni Lord. Sa Philistia, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Gaza, kaya paparusahan ko sila. Binihag nila lahat ng mga tao sa bansa at binenta sa mga taga-Edom. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Gaza at tutupukin ang mga depensa nito. Wawasakin ko ang mga taga-Ashdod, pati ang leader ng Ashkelon. Paparusahan ko ang city ng Ekron at papatayin ang mga nakaligtas na Philistines. Ito ang sabi ni Lord God. Sa Tyre, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Tyre, kaya paparusahan ko sila. Nung binenta nila sa Edom ang lahat ng mga bihag nila, sinira nila ang kasunduan nila sa Israel, kaya susunugin ko ang mga pader ng Tyre at tutupukin ang mga depensa nito. Sa Edom, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Edom, kaya paparusahan ko sila. Hinabol nila ng espada ang mga kamag-anak nilang Israelites at di man lang sila naawa sa kanila. Ang matinding galit nila ay hindi nawala. Kaya susunugin ko ang city ng Teman at tutupukin ang mga matitibay na pader ng Bosra. Sa Ammon, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Ammon, kaya paparusahan ko sila. Nilaslas nila ang tiyan ng mga buntis sa Gilead para lang makamkam ang mga lupa nila. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Raba at tutupukin ang mga depensa nito. Magsisigawan sila sa panahon ng labanan. Sisiklab ito gaya ng malakas na bagyo. Mabibihag ang hari nila kasama ang kanyang mga leaders. Ito ang sinabi ni Lord. Amos chapter 2. Sa Moab, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Moab, kaya paparusahan ko sila. Sinunog nila at pinulbos ang mga buto ng hari ng Edom, kaya susunugin ko ang lupain ng Moab at tutupukin ang mga matitibay na pader ng Kirioth. Mamamatay ang mga taga-Moab sa gitna ng ingay ng labanan, sa tunog ng mga trumpet at ng mga sundalong nagsisigawan. Papatayin ko ang hari ng Moab, pati na rin ang mga leaders ng lupain niya. Ito ang sinabi ni Lord. Sa Juda, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Juda, kaya paparusahan ko sila. Nireject nila ang mga utos ni Lord at di sinunod ang mga instructions niya. Nailigaw sila ng landas at sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa noon ng mga ancestors nila. Kaya susunugin ko ang lupain ng Juda at tutupukin ang mga matitibay na depensa ng Jerusalem. Sa Israel, sinabi ni Lord, patong-patong na ang kasalanan ng mga taga-Israel, kaya paparusahan ko sila. Binibenta nila ang mga matuwid bilang alipin sa presyo ng 1 silver, at ang mga mahihirap naman sa halaga ng 1 pares ng sandals. Ninanakawan nila ang mga mahihirap at pinapahirapan ang mga dukha.
Nakikipag-sex sa isang babaeng alipin ang mag-ama, kaya nababastos ang aking banal na pangalan. Hinihigaan nila sa tabi ng altar ang balabal na sinangla ng mga taong may utang sa kanila. Nag-iinuman sila sa temple ng kanilang Diyos at iniinom nila ang alak na pinambayad ng mga may utang sa kanila. Sinabi pa ni Lord, pero para sa inyo, winasa ko pa din ang mga Amorites na sing taas ng puno ng cedar at sing tibay ng mga oak. Pinatay ko ang mga ugat at sanga nila. Inilabas ko kayo sa lupain ng Egypt at nilid sa desert sa loob ng 40 years at binigay sa inyo ang lupain ng mga Amorites. Inappoint ko bilang mga prophet ang ilan sa mga anak nyo at bilang mga Nazarite naman ang iba nyo mga kabataan. Mga taga-Israel, di ba totoo ang sinasabi ko? Ito ang sinabi ni Lord. Pero pinainom nyo ng alak ang mga Nazarite at pinagbawalan ng mga prophet na mag-prophesy. Kaya ngayon, tudurugin ko kayo sa lupa, gaya ng kariton na babagsak sa sobrang bigat na dala. Kahit ang mabibilis tumakbo ay di makakatakas, manghihina pati na ang malalakas. Kahit ang mga mandirigma ay di makakaligtas. Walang tatamaan ang mga namamana. Di rin maililigtas ng mabibilis tumakbo ang mga sarili nila. Maging ang mga nangangabayo, wala ring ligtas. Sa time na paparusahan na sila ni Lord, kahit ang pinakamatapang panasundalo, iiwan ang kanyang armas at tatakas palayo. Ito ang sinabi ni Lord. Amos chapter 3. Pakinggan niyo ang sinabi ni Lord laban sa inyo, mga taga-Israel, kayong lahat ng mga nilabas niya sa lupay ng Egypt. Sa lahat ng mga bansa sa mundo, kayo lang ang pinili at inaalagaan ko. Kaya paparusahan ko kayo dahil sa mga kasalanan nyo. Ang gawain ng prophet. Sabi ni Amos, pwede bang magkasamang maglakbay ang dalawa? Kung di muna sila nagkasundong magkita, umuungol ba ang layon sa mga gubat kung wala naman siyang mabibiktima? Umaatungal ba ang batang layon sa lungga niya kung wala naman siyang nahuling malalapa? Mahuhuli ba ang isang ibon kung wala namang pain sa trap? Tataas ba ang bitad nito kung wala namang nahuli? Pag pinatunog na ang trumpet sa city, di ba manginginig sa takot ang mga tao? May disaster ba na dadating sa city unless si Lord ang may gawa nun? Tunay ngang bago kumilos si Lord God, sasabihin niya muna sa mga servants niyang prophet. Pag umatungal ang layon, sinong di matatakot? Pag nagsalita si Lord God, sinong makakapigil sa prophet na mag-prophesy? Ang parusa sa Samaria. Sinabi ng Diyos sa prophet, i-announce mo sa mga nakatira sa Ashdod at sa mga palasyo sa Egypt. Mag-gather kayo sa mga bundok ng Samaria at panoorin nyo ang malaking kaguluhan doon, pati na rin ang mga pang-aping nangyayari doon. Sinabi ni Lord, hindi na nila alam paano gumawa ng mabuti. Ang mga bahay nila'y puno ng mga bagay na nakaw at galing sa karahasan, kaya papalibutan ng kalaban ang lupain. Mga pangdepensa nila'y wawasakin, pati mga palasyo nila'y sasamsamin. Sinabi pa ni Lord, kung paanong nililigtas ng shepherd ang 2 paa o isang tenga ng tupa mula sa bibig ng layon, ganun din ililigtas ang mga Israelites na nasa Samaria. Dulo lang ng upuan at part lang ng higaan ang maiiwan. Sinabi ni Lord God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, makinig kayo at warningan nyo ang mga descendants ni Jacob. Sa araw na parusahan ko ang mga taga-Israel dahil sa mga kasalanan nila, wawasakin ko ang mga altar sa Bethel at babaksak sa lupa ang lahat ng part nito. Gigibayin ko din ang mga bahay nila, pang winter at pang summer. Guguho ang mga bahay na gawa sa ivory, at lahat ng mga malalaking bahay ay wawasakin. Ito ang sinabi ni Lord. Amos chapter 4. Pakinggan niyo ito, mga kababaihan na nasa bundok ng Samaria. Kayong mga matatabang gaya ng mga baka ng Bashan, na nang-aapi sa mahirap
at tumuturog sa may hina at nag-uutos sa mga asawa nila na dalhan sila ng maiinom na alak. Sa pagiging banal ni Lord God, nag-promise siya, darating ang time na uhulihin kayo ng pamingwit. Bawat isa sa inyo parang isdang mabibingwit. Ilalabas kayo sa mga nasirang pader at itatapon kayo sa Harmon. Ito ang sinabi ni Lord. Hindi bumalik kay Lord ang Israel. Mga taga-Israel, pumunta kayo sa Bethel para dun magkasala, pati na rin sa Gilgal at magkasala doon. Dalhin nyo tuwing umaga ang mga offering nyo at tuwing ikatlong araw, tithes naman ang dalhin nyo. Mag-offer kayo ng tinapay bilang pasasalamat. Ipagyabang nyo ang inyong mga kusang loob na offerings. Kasi ito yung gustong-gusto nyong gawin. Ito ang sinabi ni Lord God. Ginutom ko kayo ng matindi sa lahat ng mga city nyo. At sa bawat bayan nyo, hindi ako nagbigay ng tinapay. Pero di pa rin kayo bumalik sa akin. Ito ang sinabi ni Lord. Hindi ko rin pinapatak ang ulan kahit kailangan pa ito ng inyong mga pananim. Nagpaulan ako sa isang city pero hindi sa iba. Dinigan ko ang isang bukid pero hinayaang matuyo ang iba. Kaya may mga taong pumunta sa ibang city galing sa kani-kanilang mga city para maghanap ng tubig na maiinom pero wala silang makita. Pero di pa rin kayo bumalik sa akin. Ito ang sinabi ni Lord. Sinira ko ang mga pananim nyo. Mainit na hangin at amag ang pinadala ko. Kinain ng mga locust ang mga pananim nyo, pati mga puno ng uvas, fig at olives. Pero di pa rin kayo bumalik sa akin. Ito ang sinabi ni Lord. Pinadalhan ko kayo ng salot gaya ng ginawa ko sa Egypt. Pinatay ko sa gera ang mga kabataan nyong lalaki. Inagaw ko pati mga kabayo nyo. Halos di kayo makahinga sa baho ng mga kampo nyo dahil sa mga napupulok na bangkay. Pero di pa rin kayo bumalik sa akin. Ito ang sinabi ni Lord. Pinatay ko ang ilan sa inyo gaya ng ginawa ng Diyos sa Sodom at Gomora. Para kayong nagbabagang kahoy na inalis sa apoy. Pero di pa rin kayo bumalik sa akin. Ito ang sinabi ni Lord. Kaya mga taga-Israel, paparusahan ko kayo at gagawin ko talaga ito. Kaya humanda kayo sa pagharap nyo sa Diyos. Siya ang nag-create ng mga bundok at ng hangin. Nire-reveal niya ang kanyang pag-iisip sa mga tao. Ginagawa niyang gabi ang araw. Siya ang naghahari sa buong mundo. Ang pangalan niya ay Lord, ang Diyos na mapangyarihan sa lahat.